balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang binibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po yung makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yun kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. So, walang na-establish? Nang ini-establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Anong weight nun, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao, hindi ganun ang expectation po nila Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi na siya kung ano pa man bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Wala na bang ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan mo talaga matatapos ito. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan meron po kaming nakalagay po rito Ang totoo po itong minority report na to, I had a chance of disseminating this for the first time on December 11, 2025. Meron po kasing forum sa Quezon City. It was held in MICE Center in Quezon City. I-CARE po yung host. I-CARE means Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement. Ito po ay hosted by the NCPAG of the University of the Philippines. I was one of the panelists, kasama po si then Chairman Popoy de Vera, andun din po si Congressman Erice. I recall that
political analyst Malu Tikia was there also. And I think the Dean of the Political Science Department of the University of the Philippines. So sabi ko, dahil kaugnay naman po sa pinag-uusapan nating transparency, accountability, and reform, I took advantage of leaving one copy to the Dean of NCPAG. Pero meron din po kayong mga kasama doon, hindi lang ganito karami, but I thought that there were media practitioners there. Sa minority report, It- pwede malaman sino-sino po yung gusto niyong pakasuhan? Sa Hindi, minority report. sana, nandito po, kayo na po ang... And you will give us a copy, sir? Pwede po. Yes. Pero sir, pwede po, kahit quick rundown para sa inyo po magalit. Yan yung recommended po ba? Hindi mahaba ito. Hindi ako nagre-recommend, yung evidence ang nagre-recommend. Kasi lahat nyo, mapapansin ninyo, I had the 3 investigative hearings, public hearings, when I was the chairman. And then, yung huling 3, si Senator Ping na. Kaya this constituted 3 hearings all in all. So we utilized the same resource persons, the same witnesses. We relied on their collective and individual testimonies. So, kaya namin na itong findings na to. So, baka meron kayong gustong itanong kung ano yung observations natin. Sige, sir, yung muna, Assessment. Sa inyo daw muna. Tama. Hapon, did you get the information that you wanted to get from it? Kasi ako, yung anticipation ko nung kahapon is more on opening a new area sana kung saan kami papunta. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi, dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Ako, I was a little bit disappointed, personal ko to. Kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. At doon na-concentrate ang usapan. Totoo yun eh. Ang ginamit nila is MYPS, which is multi-year planning and system. Samantalang meron silang PCMA, which is more accurate. Meron pa silang Survey 123. Yun ang ngayon, inumpisahan na naman sa MYPS. So, anong mapaprofit natin doon? Wala. The coordinates are wrong. The discrepancies, sa kanila nga, mga 2 kilometers lang ang discrepancy. Ito sa ginawa namin, was able to find out a variance or discrepancy between 65 or 67 kilometers to 400 kilometers. So, it is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more. Lalong-lalo na, nandoon si Yusek Bernardo, the former Yusek Bernardo, at nandun din si Yusek Trigib. Kung maalala ninyo, noong budget hearing, in the plenary debates, Senator Ping made a disclosure that hearing ito ng DBCC, Sen. Aimee, if you can recall, he made mention of something like 8 billion pesos, which was the kickback out of 81 to 82 billion pesos na nanggaling dun sa Operation Yusek Bernardo. Yung 16% is supposed to be about 8 billion. Binigay niya kay Yusek Trigib. At sinabi pa niya doon na parang nag-switch sila ng armored van park in the parking lot or parking space of Diamond Hotel. I was expecting na sana doon pagharapin. Trigib, as you have, Yusek Trigib denied it. On the questioning of Senator Kiko. Sabi pa ni Senator Kiko, that's a general denial. Alam nyo, sa abogado, pag sinabi mong that's a general denial, meron pong ibig sabihin yun. Ang general denial is a negative pregnant, which means it is equivalent to admission. So sana, nandun sana yung tanungan. Nandun si Yusek Bernardo, so on questioning of Senator Kiko, so ibig mo sabihin, nung dinideny mo, di nagsisinungaling si Yusek Bernardo. I can say that, sabi niya. So si Yusek Bernardo should have been allowed to explain. So ginawa kang sinungaling, ano masasabi mo? Sana. Wala yun eh. And Sen. Aimee, Yes. what do
What do you make of yung two witnesses supposedly who established the link between Curly Vizcaya and former Speaker Martin Romualdez dun sa pagbili ng bahay sa South Forbes? May nabuo ba doon? Wala din. Ay, Wala rin. sige, ikaw na, Sen. Hindi. Narinig mo din. Eh, gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offense sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Kaya medyo nakakalungkot. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa naming lahat at nung December 10, eto, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba eh. Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung bigla ang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So, when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro na may makahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa scheme,